Dominant Protector. Credit to the author. 6,861-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sinuri ni Terence gamit ang kanyang pang-espiritu at nakita niyang nawalan lamang sila ng malay. Wala ni isa sa kanila ang nasa panganib na magdulot ng kamatayan. Tila ayaw pumatay ng mga lalaking nakasuot ng itim na baluti na ito. Isa itong bitag. Bilisan mo. Huwag mo akong alalahanin. Hindi na malaya ni Hersen na si Terence pala ang nagsasalita, kaya sumigaw siya habang nilalabanan silang tatlo. Ang bawat isa sa mga lalaking nakasuot ng itim na baluti ay nasa yugto pa lamang ng pagbuo ng lupa, ngunit nang magsanib puwersa silang tatlo at bumuo ng isang pormasayon sa labanan, napilitan talaga nila si Hersen hanggang sa puntong hindi na siya makalaban. Malinaw na hindi magiging mahirap para sa kanila na pabagsakin si Hersen. Naglalaro lang sila ng pusa't daga, at maaari rin nila siyang kubkuban para makakuha ng mga karagdagang tauhan. Maraming eksperto sa Sea Route Management Association ng Yellow Class area, pero hindi sila makakalaban ng malalaking men in black armor na ito maliban na lang kung ipapadala nila lahat ng kanilang mga eksperto, at hindi sapat ang bilang ng mga taong ipinadala nila sa pagkakataong ito. Naintindihan ito ni Hersen, kaya pinagsisihan na niya ang pagpapadala ng distress signal. Huwag kang mag-alala, Presidente. Walang magagawa sa akin ang mga yan. Agad na lumitaw si Terence sa tabi ni Hersen at nagpaulan ng ilang kidlat sa tatlong lalaki. Hindi mabilang na maliliit na arko ng kuryente ang dumadaloy sa kanilang mga baluti. Ang ganitong uri ng metal na baluti ay angkop para kay Terence na gumamit ng martial arts na parang kidlat. Tungkol naman sa pormasayon ng labanan. Maaari nitong pilitin si Hersen sa isang mahirap na sitwasyon, ngunit para kay Terence ay parang bata lang ito. Madali niya itong masisira. Patayin natin siya ng sabay-sabay. Isa sa mga lalaking nakasuot ng itim na baluti na nanunood ng labanan ay biglang sumugod at sumigaw sa malalim na boses, plano ng kadena. Itim na tinek. Sabay-sabay na humakbang paarap ang iba pang mga nakasuot ng men in black armor, itinaas ang kanilang mahahabang espada. Sumugod ang pure chi sa mga talam, agad na bumuo ng malanyebing puting lambat ng mga talam. Isang matalas na itim na liwanag ang lumabas mula sa lambat na nakatutok kay Terence. Nanliit ang mga mata ni Terence, napakadelikado ng itim na liwanag na ito, at naglabas na ng babala ang Jade Space, kung tatamaan siya, malubha ang kanyang masasaktan kahit hindi pa siya mamatay. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong kasanayan ang mga lalaking nakasuot ng itim na baluti. Nasa mood pa rin ba si Terence na isipin kung bakit sila biglang nabaliw sa kritikal na sandaling ito? Hindi man lang nila siya sinubukang patayin, pero nang sandaling lumitaw si Terence, umakto silang parang hindi sila titigil hanggat hindi nila siya napapatay. Si Terence ba talaga ang kanilang target noon pa man? O inisip ba nila na si Terence ay isang banta sa kanila, kaya nagpasya silang patayin siya? Mabuti. Gulong-gulo ang isip ni Terence habang tumatawa at ikinakaway ang kanyang kamao, pinapagana ang depensibong pormasayon na ibinigay sa kanya ni Wang Shiqing. Isang patong ng liwanag ang agad na lumitaw, tinaklan sina Terence at Hersen. Nabalutan ng mga arko ng kidlat ang kamao ni Terence nang dumapo ito sa itim na liwanag. Muntik nang mabasag ang defensive layer ni Terence dahil sa malakas na pagsabog. Kung tungkol naman sa kanyang kamao, protektado ito ng kidlat at defensive layer, kaya hindi ito nasugatan. Gayunpaman, parehong napaatras sina Terence at ang kanyang Hersen ng 5 hanggang 6 na hakbang ng shockwave. Naglaho ang itim na liwanag, ngunit ang mga lalaking nakasuot ng itim na baluti ay hindi gumalaw. Ang lambat ng mga talam ay maliwanag at siksik pa rin, walang anumang kapintasan. Umatras. Kumaway ang lalaking nakasuot ng itim na baluti na nagsalita kanina at binawi ang kanyang espada. Nang kumawala ang lambat ng espada, mabilis nang umatras ang 15 lalaking nakasuot ng itim na baluti. Ha! Nandito ka na pala at gusto mo nang umalis. Paano naging ganoon kadali? Nahulaan ni Terence na ang mga lalaking nakabaluti na itim ay may kinalaman sa pagkawala ng masayang lambak. Siyempre, hindi niya sila hahayaang umalis ng ganoon na lang. Habang nagsasalita siya, pinaikot niya ang kanyang chi at pinaga niya ang kanyang martial arts.
1,000 pagbabago sa kagubatan ng kahoy. Daan-daang clone ni Terence ang lumitaw sa isang iglap, bumuo sa mga grupo ng 3 hanggang 5 at pinalibutan ang mga lalaking nakabaluti na itim. Bagamat hindi malakas ang lakas ng clone, nanalo ito sa bilang. Sa tulong ng pormasayon ng labanan, hindi imposible para dito na harapin ng mag-isa ang isang cultivator sa yugto ng paglikha ng lupa. Maliliit na panlilin lang. Ngumisi ang lalaking nakasuot ng itim na baluti na nagsalita kanina at iwinagayway ang mahabang espada sa kanyang kamay. Ang iba pang 14 na lalaking nakasuot ng itim na baluti ay iwinagayway din ang kanilang mga espada na parang mga salamin. Patuloy na kumikislap ang mga ilaw ng talam, at ang mga clone ni Terence ay hindi man lang nagkaroon ng oras para palibutan sila bago sila nawasak ng mga ilaw ng talam. Hindi nila mapigilan ang lalaking nakasuot ng itim na baluti. May mga kakayahan ka. Hindi napigilan ni Terence ang pagpuri. Ito ang unang pagkakataon na nabasag ng ganito kadali ang 1,000 pagbabago ng kahoy at kagubatan. Ang mga nakabaluti na lalaking ito ay talagang malalakas. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapipilit na manatili. 2 anting-anting na pang-atake ang lumitaw sa mga kamay ni Terence. Dahil sa talento ni Wang Shiqing, isa na ngayong baguhang mayaman si Terence at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-aaksaya ng mga anting-anting. Ilang malalakas na pag-atake sa Sea Rift stage ang umaatake sa ilang mga lalaking nakabaluti na itim. Kahit na magsanib puwersa sila para labanan ang kalaban, maaaring hindi nila kayang harapin ang mga pag-atake mula sa iba't ibang direksyon ng sabay-sabay. Hanggat may mga kapintasan, madali silang hatiin at lipulin. Bukod sa mga anting-anting, nagpatuloy si Terence sa pagbuga ng mga kidlat. Mas lalong pinalakas ang epekto ng kanina. Matapos tamaan ng kidlat ang metal na baluti, bumagal ang galaw ng lalaking nakaitim na baluti, kaya mas madali para sa mga anting-anting ang umatake. Kasabay nito, sa wakas ay nakahabol din ang mga tauhan ng Yellow Class Sea Route Management Association. 12 ng mga master ng iba't ibang antas ang bumaba mula sa kalangitan, ngunit nasaksihan nila ang laban sa pagitan ni Terence at ng lalaking nakabaluti na itim at matalinong piniling huwag makialam. Masyadong marahas. Masyadong marahas. Kahit gusto pa nilang makialam, wala silang paraan. Pinalibutan nila si Hersen at pinrotektahan ito habang umaatres sila palayo kay Terence at sa lalaking nakabaluti. Lahat kayo, umatras. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Hersen. Matapos makainom ng gamot, hinati niya ang mga tao sa harap niya at muling sumugod sa labanan. Si Hersen lang ang tanging tao rito na may kakayahang tumulong kay Terence, at medyo nakokonsensya siya kung hindi siya makakatulong. President, pwede ka nang magpahinga sa tabi. Mukhang panatag na panatag si Terence habang lumingon at ngumiti kay Hersen, napigilan ko lang ang mga payaso na ito. Huwag kang mag-alala, hindi sila makakagawa ng anumang gulo. Terence, 1 taon pa lang ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita, at lumaki ka na ng ganito. Tama ako tungkol sa iyo, alam kong may magandang kinabukasan ka. Tumigil si Hersen sa paglalakad at hinaplos ang kanyang balbas. Ngumiti siya ng may ginhawa. Nagkataon lang na nagkita tayo ngayon. Hindi dumating sina Vice Principal Jin mo at ang girlfriend mo. Ang tagal nating hindi nagkita, nami-miss ko sila. Kapag libre ka, pwede mo ba silang isama rito para magkita tayo ulit? Hindi alam ni Terence ang sasabihin, nakalabas lang si Hersen sa panganib, at nababaliw na siya. Hindi niya mapigil ang magsalita, nakikita ba niya na nag-aaway pa rin sila? Hindi ka ba natatakot na baka bugbugin ako hanggang mamatay sa pang-aasar mo? Siguro ay kukutsain muna siya ni Hersen hanggang mamatay bago siya patayin ng lalaking nakasuot ng itim na baluti. Gayunpaman, bakit hindi ginamit ng matandang lalaking ito ang ultimate skill na ito para patayin ang lalaking nakasuot ng itim na baluti ngayon lang? Nanginig ang mga bibig ng mga tao mula sa Yellow Class Sea Route Management Association na nagmamadaling tumulong, ang kanilang mga mukha ay puno ng kawalan ng magawa. Nahihiya silang magkaroon ng ganitong vice-presidente. Hindi naman dapat sila tumulong ngayon lang, di ba? Marahil hindi naman masamang ideya na hayaan si Vice Presidente Hersen na isakripisyo ang kanyang sarili ng may kaluwalhatian. Maraming tao ang may ganoong naisip. Nakonsensya silang lumingon-lingon, natatakot na baka matuklasan ang kanilang mga iniisip.
Pagkatapos, napagtanto nila na marami sa kanilang mga kasama ay may parehong tingin sa kanilang mga mata. 6,862. Hindi na inabala ni Terence si Hersen, habang ginagawa niya ito, lalo siyang nasasabik. Mas mahalaga ang mga itim na baluti sa harap niya. Gamit ang mga anting-anting, kidlat, at mga clone, si Terence ang may lubos na kalamangan. Nakapatay siya ng 4 na lalaki sa isang iglap. Ang iba ay pinaghiwalay lahat ng mga clone ni Terence, kaya hindi sila nakabuo ng isang epektibong koneksyon. Bakit hindi pa kayo sumusuko? Gusto niyo na bang mamatay lahat? May kumpiyansang ngiti sa mukha ni Terence na para bang kontrolado niya ang buong sitwasyon. Nagpagana siya ng 3 pang fire vortex. Sa kasamaang palad, ang mga espiritual na pag-atake sa pandama ay walang gaanong epekto sa mga taong nakabaluti na itim. Hindi naramdaman ni Terence ang presensya ng anumang pandepensang bagay, kaya paano naharangan ng mga itim na baluti na ito ang mga atake ng fire vortex? Hindi ba sila tinatabla ng mga banal na pag-atake sa pandama, o wala ba talaga silang mga sinaunang espiritu? Naisip ni Terence na kakaiba ito at gusto niyang panatilihing buhay ang ilan para sa pagtatanong, ngunit wala sa mga itim na baluti ang takot sa kamatayan. Wala silang balak sumuko. Patayin. Walang pakialam ang pinuno kay Terence habang iwinawagayway niya ang kanyang espada kay Terence. Gayunpaman, ang kanyang pakay ay hindi si Terence, o ang mga clone ng Thousand Forest Illusionary Technique, kundi ang kanyang mga kasama. Kumurap si Terence. Anong ibig sabihin noon? Isa ba itong panloob na kahinaan? Bago pa man ito maintindihan ni Terence, sabay-sabay na iwinagayway ng lahat ng itim na baluti ang kanilang mahahabang espada, inatake ang kanilang mga kasamahan sa tabi nila. Kumislap ang espada at tumalsik ang dugo. Sa isang iglap, umagos ang dugo sa buong lupa. Lahat ng mga lalaking nakasuot ng itim na baluti ay patay agad. Tanging ang pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim na baluti ang hindi inatake ng kanyang mga kasama, kaya nanatili pa rin ang kanyang poster sa paggamit ng sibol. Ayo! Anong nangyayari? Paano sila naging maayos kung sarili nilang mga kababayan ang kinakalaban nila? Kung gayon bakit hindi sila lumaban ngayon lang? Minamaliit mo ba ang dating pamilya ko? Nang makabawi si Hersen mula sa kanyang pagkabigla, nagsimula siyang bumulong, kung nagpakamatay ka lang kanina, hindi sana ako nagdusa ng ganito. At saka, itong natitirang bata, pinatay mo ang isa sa mga kasama natin. Ginagamit mo ba ito bilang tanda ng iyong katapatan para palayain ka namin? Sa totoo lang, kung gusto mong sumuko, hindi mo kailangang gumawa ng ganoong kalaking ingay. Pwede mo namang sabihin ng diretso na gusto mo ng sumuko. Hindi ako uhaw sa dugo, at hindi ko kayang makakita ng napakaraming dugo. Ngayong ganito na ang sitwasyon, hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita? Nanginig ang bibig ni Terence. Gusto niya talagang tahiin ang bibig niya. Hindi mo ba nakikita na napakaseryoso ng kapaligiran dito? Sinisira mo ang kapaligiran ng labanan. Pinatay mo na lahat ng nasasakupan mo. Magpapakamatay ka na ba sa susunod? Hawak ni Terence ang dalawang hindi nagamit na anting-anting pang-atake habang nakatingin sa huling lalaking nakaitim na baluti, kung gusto mong magpakamatay, hindi kita pipigilan. Kaya mo na iyan ngayon. Sinabi niya iyon, ngunit walang kumpiyansa si Terence na pigilan ang lalaki sa pagpapakamatay. Madali siyang patayin, ngunit hindi ganoon kadaling pigilan siya sa pagpapakamatay. Kayong mga lalaki. Ang dami niyong sinasabi. Kalokohan. Dahan daw ang sabi ng lalaking nakasuot ng itim na baluti sa malalim na boses. Hindi nawa si Terence. Ano ang ibig niyang sabihin sa kayo? Si Hersen lang ang puro kalokohan. Wala akong kinalaman dyan. Pero bago pa man makapagprotesta si Terence, kumilos na ang lalaking nakasuot ng itim na baluti. Casual na sinaksak ng lalaking nakasuot ng itim na baluti ang mahabang sable na tumutulo pa rin ang dugo sa lupa. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay, at ang kanyang 10 daliri na nakabalot sa metal na baluti ay bahagyang nakabaluktot. Dalawang di nakikitang vortex ang lumitaw sa hangin. Hindi naapektuhan ng dalawang vortex sina Terence at ang iba pa, pero ang kanilang pakay ay ang mga bangkay ng men in black armor.
Sa ilalim ng paghila ng vortex, ang mga bangkay na nakasuot ng itim na baluti ay biglang sumabog na may ambon ng dugo mula sa kanilang mga baluti, na sumugod patungo sa natitirang mga lalaking nakasuot ng itim na baluti na parang kidlat. Hindi maganda. Nabigla si Terence. Malinaw na hindi niya alam ang gagawin niya, at hindi niya hahayaang magtagumpay ang itim na baluti. Maaari ka ring mamatay. Kasabay ng isang malakas na ungol, ginamit ni Terence ang dalawang anting-anting sa kanyang mga kamay, ngunit ang pag-atake ay tumigil lamang sa ambon ng dugo sa paligid ng katawan ng kalaban. Hindi man lang nito nahawakan ang itim na baluti. Nagbago ang mukha ni Terence. Ang anting-anting na nasa kamay niya ay isang anting-anting pang-atake ng yugto ng paghahati ng dagat. Bagamat katumbas lamang ito ng atake ng maagang yugto ng kaharian ng paghahati ng dagat, hindi pa rin ito isang bagay na madaling maharangan. At tuluyang binaliwala ng lalaking nakaitim na baluti ang atake ng isang mataas-antas na anting-anting. Kung ganito ang sitwasyon ngayon, gaano kaya ito kalakas kapag natapos na niya ang malaking galaw na ito? Lahat kayo, umalis na. Bilasan ninyo at umalis na kayo. Si Hersen, na walang tigil sa pagsasalita, ay hindi maiwasang mabigla. Lumingon siya at kumaway sa kanyang mga nasasakupan. Maaaring hindi na siya makaligtas sa susunod na labanan. Maaaring hindi na rin makayanan ng mga eksperto sa asosasyon ang resulta ng labanan. Bilasan mo ang pag-alis. Ito ang utos. Kung hindi sila aalis, mamamatay sila ng walang duda. Lumabas ang mga ugat sa noo ni Hersen. Nang makita niyang nag-aalangan pa rin ang kanyang mga nasasakupan, siya ay nabalisa rin. Nang marinig ang huling pangungusap ni Hersen, tuluyan nang gumalaw ang mga tao mula sa asosasyon. Gayunpaman, hindi sila tumakbo palayo. Sa halip, sumugod sila at pinalibutan si Hersen. Karaniwang madaldal si Hersen, napakadaldal kaya gusto ng lahat na bumalik siya sa kanluran sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi may kakaila na lubos na iginagalang ng mga tao sa asosasyon si Hersen. Tutal, palagi naman siyang patas at walang kinikilingan. Kaya naman, sa kritikal na sandali, gustong protektahan ng lahat si Hersen. Kahit na kailangan niyang isakripisyo ang sarili niya, hindi siya magdadalawang isip. Anong ginagawa ninyo? Gusto niyo bang sumaway? Isa itong rebelyon. Namumula ang mga mata ni Hersen, at gusto niyang bugbugin ang mga taong nakapaligid sa kanya, pero paano niya magagawa iyon? Presidente, narito kami para protektahan ka. Kung kami ang aalis sa halip na ikaw, maituturing na rebelyon iyon. Oo, nandito kami kahit nasaan ka man. Hindi alam ni Hersen kung tatawa o iiyak sa gitna ng ingay. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Pwede ba kayong magseryoso pa? Usapin ito ng buhay at kamatayan, pwede ba tayong mag-usap mamaya? Dahil mahilig makipag-chat si Hersen, bakit hindi kayo sumali sa kasiyahan? Habang nagsasalita siya, ang ambon ng dugo sa paligid ng lalaking nakasuot ng itim na baluti ay naging lubhang siksik. Patuloy itong umiikot at bumuo ng isang kakon ng dugo, na tuluyang bumabalot sa lalaking nakasuot ng itim na baluti sa loob. Naningkit ang mga mata ni Terence. Hindi kayang makapasok ng kanyang espiritu ang dugong uod, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa loob. Ang tanging nararamdaman niya ay ang aura sa loob ng blood cocoon ay lalong lumalakas. Halos agad itong nakalusot sa mga kedena ng yugto ng paghahati ng lupa at humakbang patungo sa yugto ng paghahati ng dagat. Bukod dito, ang makapangyarihang aura na ito ay patuloy na tumataas, na nangangahulugang ang lakas ng lalaking nakasuot ng baluti sa dugo ay patuloy na tumataas. Nako! Mukhang halimaw ito na nilikha ni Central. Sige! Talon ng kidlat. Sigaw ni Terence habang ginagamit ang sarili niyang kidlat para iguhit ang mga elemento ng kidlat sa hangin. Libing na parang kidlat. Sa kasalukuyang antas ng lakas ni Terence, ang paglibing gamit ang kidlat ay hindi magdudulot ng anumang nakamamatay na pinsala sa mga tagapagtanim ng Sea Rift. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang mga kasanayan sa kidlat ay malaking tulong sa kakaibang sitwasyong ito. Gaya ng inaasahan, ang ambon ng dugo ay mabilis na natunaw ng kumikislap na talon ng kidlat. 6,863. Sa isang kisap mata, lumabas ang lalaking nakasuot ng itim na baluti mula sa dugong umuusok. Nakatitig ang kanyang pulang mga mata kay Terence, ang Hungarian pumatay sa mga ito ay halos nahahawakan.
Kung nakakamatay lang ang tingin, malamang ay puno na ng butas si Terence ngayon. Umungol. Biglang umungol sa langit ang lalaking nakasuot ng itim na baluti, iniunat ang kanyang mga kamay, at gumawa ng isang pagpunit. At ang talon ng thunder ay pilit niyang hinaila palayo na parang nagtaas siya ng kurtina. Songgit. Huminga ng malalim si Terence, wala nang mas hihigit pa sa gulat sa kanyang puso. Iyan ang libing sa kidlat. Maaaring harangan ito ng isang eksperto sa yugto ng paghahati ng dagat, ngunit hindi niya ito madaling masisira. Ang lalaking nakasuot ng itim na baluti ang may gawa nito. Ang lakas talaga. Walang oras si Terence para gumanti habang patuloy na humihila at gumalaw ang mga kamay ng lalaki, tinipon ang talon ng kidlat sa kanyang mga kamay at sinuntok ang bola ng kidlat sa hangin. Ang malakas na kidlat ay nagkalat sa lahat ng direksyon, parang nakasisilaw na mga paputok sa loob ng ilang sandali, at ang buong kalangitan ay napuno ng maliliit na arko ng kuryente. Maliliit na panlilin lang, wala nang hihigit pa rito. Pinilig ng lalaki ang kanyang leeg habang nakatingin kay Terence. Ano pa bang ibang paraan ang mayroon ka? Gamitin mo na lang. Kung hindi, humanda ka ng mamatay. Isang matalas na handguard pumatay ang agad na bumalot kay Terence. Ang lalaking nakasuot na itim na baluti sa harap niya ay isang nilalang na nagbabanta sa buhay niya. Kung hindi siya mag-iingat, baka mamatay siya rito ngayon. Marami akong planong pandaraya, tingnan natin kung ilang beses ka makakatagal. Hindi umatras si Terence. Malamig siyang tumawa at mabilis na umalis, gamit ang kanyang napakagandang butterfly micro steps para makalapit sa lalaki. Handa na siyang gamitin ang kanyang nakamamatay na galaw sa malapitan. Sa kasamaang palad, bago pa man makagalaw si Terence, naiunat na naman in black armor ang kanyang kamao. Ang itim na armor ay natatakpan ng maitim na pulang ilaw, at ito ay gumapang sa pagitan ng dalawa na parang bulalakaw, na tumutumbok sa mukha ni Terence. Delikado iyon. Kung siya ay tatamaan, siya ay magiging pile o kung hindi man mamatay, at kailangan niyang harapin ang sunod-sunod na pag-atake ng lalaki. Natatawang tumawa ang lalaking nakaitim na baluti. Sa pagkakaalam niya, hindi maiiwasan ni Terence ang ataking ito, kaya nasa kamay niya ang labanang ito. Sa sumunod na sandali, ang maitim na pulang kamao ay tumago sa ulo ni Terence, ngunit ang inaasahang dugo at laman ay hindi lumipad palabas. Bahagyang natisod pa ang lalaking nakabaluti dahil gumamit siya ng sobrang lakas. Tatlong pagpapakita ng dragon na nasa ulap. Tumigil ang nakakatakot na tawa, at yumuko ang lalaki, ang kanang binti ay nakausli pabalik sa posisyon kung saan lumitaw si Terence. Ang maitim na pulang anino ng isang binti ay dumaan sa baywang ni Terence, na siyang sumire sa imaheng naroon. Isa na naman itong peking kopya. Ang tunay na si Terence ay nakabalik na sa kanyang orihinal na posisyon, at napasigaw sa gulat. Ang lakas ng pakikipaglaban at bilis ng reaksyon ng itim na baluti ay higit pa sa inaasahan ni Terence. Ang ilusyon ni Yun Long San ay totoo at peke, ngunit ang itim na baluti ay nagtulak kay Terence na maging totoo at maging peke sa dalawang beses na ito. Kumunat ang noo ni Terence, umiikot ang isip niya. Gagamitin ba niya ang lahat ng kanyang ultimate skills? Pero sa sumunod na segundo, natulala siya. Ang lalaking nakasuot ng itim na baluti, nakakapilit lang kay Terence na umatras, ay nakatayo ng matatag nang biglang manginig ng malakas ang kanyang katawan. Ang itim na baluti ay lumikha ng tunog ng pudgeling na nagpapasakit sa ngipin, at pagkatapos ay maraming dugo ang bumulwak mula sa siwang. Hindi angkop na sabihin ito sa ganitong paraan, dahil ang dugong umalis sa itim na baluti ay naging ambon sa isang iglap. Para bang bumalik ang panahon, at bumalik sila sa anyo ng blood cocoon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang blood ambon ay hindi bumuo ng blood cocoon, at hindi na kayang sipsipin ng lalaking nakasuot ng itim na baluti ang blood ambon. Ano ang sitwasyon? Ilabas mo pa ba ang mga natutunan mo at ilabas mo pa? At saka kalalakas. Sa likuran nila, hindi napigilan ni Herse na bumulong saan nanggaling ang halimaw na ito. Napakakakaiba at hindi mahuhulaan. Hindi pinansin ni Terence si Hersen at itinoon ang pansin sa kalagayan ng lalaki gamit ang kanyang spirit sense, handang umatake anumang oras. Gayunpaman, ayon sa mga nakaraang karanasan, ang mga lalaking nakasuot ng itim na baluti ay dapat nasa isang hindi matatag na panahon.
Matapos pumutok ang kanilang lakas, mabilis silang papasok sa isang panahon ng kahinaan, at maaari pa silang direktang mapatay. Kung tama si Terence, dapat ay kaya niyang pabagsakin ang misteryosong man in black armor na ito. Kung mayroon siyang essence spirit, baka makakuha siya ng impormasyon. Sa kasamaang palad mula sa nakaraang pagganap ng lalaking nakasuot ng itim na baluti, ang lalaking ito ay hindi naapektuhan ng spiritual awareness skill attack, kaya malamang na wala siyang primordial spirit. Presidente, isama mo muna ang mga tauhan mo at umalis ka. Maghihintay ako at titingnan ko kung ano ang mangyayari. Ilang segundo ang lumipas, hindi man lang lumingon si Terence. Sinabihan niya si Herson na umalis, masyadong mapanganib para sa iyo na manatili rito. Umalis ka muna. Humihina na ang aura ng lalaki, pero kung sesubog ito, maaaring makapag-react si Terence, pero baka naman ang iba. Hindi, Terence, nandito ka para tulungan ako. Paano ako aalis kasama ang mga tauhan ko at hahayaan kang lumaban dito ng mag-isa? Agad na tumanggi si Herson at umiling na parang kalansing. Isa pa, sa tingin ko ay malamang nawala ng saysay ang halimaw na iyon. Hindi dapat magkaroon ng panganib na manatili tayo rito. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin hihilahin pababa. Pagkasabi niya noon, naramdaman ni Herson na may mali. Mapapatawad pa siya kung mananatili siya, pero tila hindi na kailangang kaladkarin ang mga tauhang ito na hindi makakatulong. Umatras muna kayo. Hindi ako mapapahamak. Patay na ang kalaban. Sagabal lang kayo kung mananatili kayo rito. Bilasan ninyo at umalis na kayo. Ginamit ni Herson ang autoridad ng kanyang vice leader at nais niyang paalisan ang kanyang mga nasasakupan, ngunit walang nagbigay pansin sa kanya. Nagkunwari silang seryoso at pinagmasdan ang mga pagbabago sa lalaking nakasuot ng itim na baluti. Sa oras na ito, ang lalaking nakasuot ng itim na baluti ay nagkaroon ng ilang mga bagong galaw. Ang ambon ng dugo sa itim na baluti ay unti-unting lumiit. Bago ito tumigil, ang itim na baluti ay nanginig ng ilang beses, at pagkatapos ay ang lalaking nakasuot ng itim na baluti ay umatras. Nawala na ang aura. Tiningnan ni Terence ang mga basag na piraso ng itim na baluti, hindi sigurado kung ano ang nararamdaman niya. Namatay ba talaga ng walang dahilan ang isang napakalakas na kalaban? Nanalo siya sa labanan, ngunit hindi masaya si Terence. Matapos bumagsak sa lupa ang itim na baluti, isang patong ng maitim na pulang apoy ang lumitaw at nagsimulang sunugin ang baluti. Wasakin mo na ang bangkay. Talagang ginawa mo ito ng lubusan. Pangulo, iiwan ko na sa iyo ang pangwakas na paghawak. Umiling si Terence at humarap kay Herson. Naku, paano mo nagawang sakta ng isang napakalakas at kakaibang kaaway? Path, isa akong matuwid na tao na nakasakit na ng damdamin ng napakaraming tao. Paano ko malalaman kung sino ang lalaking ito? Nakakalungkot na ang kanilang mga katawan ay nagsunog na ng kanilang mga sarili, kaya walang paraan para malaman ang kanilang pagkakakilanlan. Napabuntong hininga si Herson. Terence, bakit ka biglang nandito? Pinapunta kita rito para hanapin ka, Pangulo, pero sayang at hindi ka pa nakakabalik galing sa biyahe mo. Nabalitaan ko rin na nasa panganib ka, kaya sinundan kita rito. Sinuri ng espiritu ni Terence ang katawan habang nagsasalita siya, napaka-propesyonal ng lalaki sa pagsira sa katawan, walang iniwang kahit isang piraso ng laman. Naiintindihan ko, salamat sa paghahanap sa akin ngayon, kung hindi baka namatay na ang mga lumang buto ko rito. Sa totoo lang, Terence, ikaw talaga ang aking tagapagligtas. Tumawa ng malakas si Herson. Masaya siya matapos makaligtas sa isang sakuna. Sabihin mo sa akin, Terence, anong problema? Basta't makakatulong ako, gagawin ko. 6,864. Salamat, Pangulo. Pag-uusapan natin iyan pagbalik natin. Ngumiti si Terence habang ikinukuyom ang mga kamay bilang pagbati, ngunit iniisip niya, magiging tanga ka kung hindi ka magsasalita. Maaari mo pang hatiin ang isang pangungusap sa dalawa. Tinipon ng mga tao mula sa asosasyon ang mga itim na baluti sa lupa. Bagamat walang natira sa loob, ang mga baluti ay gawa sa mabubuting materyales at maaaring gamitin pagkatapos labhan. Siyempre, ayaw ni Terence ng basura.
Mas interesado siya sa katawan, pero wala nang kahit isang piraso ng laman na natitira. Kahit may ilang piraso, maaari niya itong ibalik para pag-aralan ni Jenny. Terence, huwag na nating pag-usapan kung bakit mo ako hinahanap, sabihin mo nga kung sino ang sumalakay sa akin. Hindi napigilan ni Hersen ang bibig niya kahit sandali. Bago ka dumating, pinalibutan lang nila ako at pinabagsak ang mga gwardya ko. Hindi nila sila pinatay. Pero pagdating mo pa lang, agad na silang naging mamamatay tao. May sama ka ba ng loob sa kanila? Gaya ng inaasahan sa isang veterano, matalas. Pumuri si Terence sa loob-loob niya, pero ayaw niyang aminin. Presidente, nagsasalita ka na parang ako ang nag-udyok sa mga taong ito na atakihin ka, pero hindi ko nga alam na nandito ka bago ako pumunta rito. Sa tingin mo ba malalaman nila ng maaga na pupunta ako para iligtas ka? Nagkibit balikat si Terence, inosente ang mukha. May galit siguro sila sa'yo dahil sa pag-atake sa'yo. Hindi mo ba alam yun? May ideya ako. Kaya sa tingin ko ay sangkot ka sa akin. Huwag kang magduda. Hinawakan ni Hersen ang kanyang balbas at itinaas ang kanyang baba sa mga itim na baluti na nakolekta. May ipinadala kang tao para sabihin sa akin ang tungkol sa mga Bio Warrior sa Mystic Division C, kaya nagayos ako ng isang tao para bantayan ito. Kahit walang resulta, ang mga halimaw na ito ay tila ang mga Bio Warrior na nabanggit mo, tama ba? Hindi maiwasan ni Terence na bigyan ng thumbs up si Hersen. Tunay ngang kahanga-hanga ang kanyang husay sa pagmamasid. Bagamat magkaiba ang mandirigmang nakasuot ng itim na baluti at ang Bio Soldier na lumitaw sa mistiko na dagat ng dibisyon, mayroon silang ilang pagkakatulad. Sa totoo lang, agad na naisip ni Terence ang Central, pero wala siyang ebidensya. Gayunpaman, ang impormasyon ni Hersen ay hindi maihahambing sa kay Terence, ngunit nagawa niyang pag-ugnayin ang dalawa. Tunay ngang may karanasan siya. Matalino po ang Pangulo. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao bilang paggalang at naglagay ng chi barrier sa paligid ng dalawa, na pumihil sa tunog na dumaan. Gusto ko sanang bumalik at pag-usapan ito ng detalyado kay President He, pero dahil nabanggit mo na ang bagay na ito, mas mabuting sabihin ko na muna. Hinanap mo ako dahil dito. Natatakot akong wala na akong ibang impormasyon para sa iyo. Huwag kang masyadong mabaygo. Hindi mukhang nagulat si Hersen. Halatang inaasahan na niya ito. Nasabi ko na iyan ngayon lang. Siyempre, ayos lang sa akin na ulitin pa. Kanina ko pa pinag-iisipan ang mga pinadala mo para sabihin sa akin, pero wala akong nakita. Salamat, Pangulo. Nalinaw na sa akin ang puntong ito. Kumunat ang noo ni Terence. Wala kang pakialam kung ulitin mo pa, pero oo naman, tigilan mo na ang pagdaldal, ha? Itinaas niya ang kanyang kamay para senadoryasan si Hersen na tumahimik bago nagpatuloy, nandito ako para magtanong tungkol sa napakagandang lambak. Dapat mong malaman na ang taong bumisita sa iyo noong nakaraan ay si Zane. Tama, si Zane iyon mula sa mapagpalang lambak. Hindi masama ang binata, mayroon siyang magandang kinabukasan. Walang pakialam si Hersen sa hudyat ni Terence, mas gugustuhin pa niyang patayin ito kaysa manahimik. Nandito ka ba para hanapin si Zane? Natatakot akong mas lalo siyang madismaya. Pagkarating niya, agad siyang umalis sa asosasyon. Masigla ko siyang hiniling na manatili ng 2 araw, pero tumanggi siya. Napakasama nito. Napaigik si Terence. Hindi ito ang tamang oras para tumawa, kaya kinailangan niyang pigilan ito. Hindi maraming tao sa mundong ito ang handang manatili kapag hiniling sa kanila ni Hersen na manatili. Sa totoo lang, pangalawang Pangulo Hersen, wala ka bang ideya kung bakit siya nagmamadaling dumating at umalis? Hindi ako nandito para hanapin yan. Binata. Zane. Kumunat ang noo ni Terence. Kung bata pa si Zane, malamang isa siyang masiglang teenager. Gayunpaman, sa paningin ni Hersen, bata pa talaga si Zane. Hindi mo siya hinahanap. Kung ganoon, bakit mo binanggit si Zane? Teka, nabanggit mo ba yung insidente sa valley na puno ng kaligayahan? Bahagyang humigpit ang mga daliri ni Hersen na kumukurot sa kanyang balbas, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Si Zane ay taga-maligayang lambak.
Tumatanda na ako, at nakalimutan ko na talaga ito. Presidente, alam mo ba kung ano ang nangyari sa Masayang Lambak? Hindi nagulat si Terence. Dahil sa kapangyarihan ng asosasyon, magiging kakaiba kung hindi nila alam ang nangyari sa Lambak, may balita ba kayo? Narinig ko na ang tungkol sa Masayang Lambak, pero hindi ko ito masyadong pinansin. Kung naalala ko lang na si Zane ay taga Masayang Lambak, baka mas pinagtuunan ko pa ito ng pansin. Inamin ni Hersen na hindi siya interesado sa Masayang Lambak, kaya ang alam lang niya ay ang mga chismis. Nandoon ba si Zane ang salakay ng Masayang Lambak? Buhay pa ba siya o patay na? Dapat buhay pa si Zane. Hinahanap ko si Presidente para humingi ng tulong sa paghahanap kay Zane. Ipinaliwanag ni Terence ang kanyang layunin sa simpleng paraan para hindi siya madamay sa pakikipag-ugnayan kay Hersen. May balita ako na karamihan sa mga tao mula sa Masayang Lambak ay nabihag at dinala sa direksyong iyon. Ang dagat. Sinundan ni Hersen ang daliri ni Terence at huminto. Siya ang vice-presidente ng Yellow Class Sea Route Management Association, at natural siyang sensitibo sa karagatan. Isang direksyon lang ang itinuro ni Terence at agad niyang naisip ang dagat. Ito lang ang posibilidad, kaya kailangan ko ang tulong ng Pangulo para maisaayos ang mga tao at flote na pupunta sa dagat para maghanap. Hanggat makakahanap tayo ng isla na maaaring gamitin para magtayo ng sekretong base, natatakot ako na may pagkakataong mailigtas sina Zane at ang iba pa. Tiwala si Terence na hindi maglalakas loob ang Central na labanan siya ng harapan, kaya gagawin lamang nila ang mga bagay ng palihim. Kung sigurado silang nasa kamay ng Central si JC, madali nila siyang mailigtas sa pamamagitan ng negosasyon. Madali lang ito. Walang magiging problema. Pero hindi ko masasabing walang magiging problema. Agad na sumang-ayon si Hersen, ngunit agad siyang napahiya. Isa lamang kaming organisasyon na namamahala sa mga ruta sa dagat. Kaunti ang aming mga tao, at karamihan sa kanila ay walang karanasan. Napakamot ng ulo si Terence, problema ito. Malawak ang lugar ng Golden Class Sea, at napakaraming isla ang nakakalat sa lahat ng dako. Paano sila maghahanap ng walang tao? Kung tungkol naman sa mga barko, hindi ito isang malaking problema. Hindi ito isang labanan, kaya hindi na kailangang gumamit ng mga barkong pandigma. Maaaring gamitin ang anumang barkong maaaring maglayag sa dagat. Kung isa lamang itong misyong paghahanap, hindi ito magiging masyadong mapanganib. Ito. Mag-iisip tayo ng ibang paraan. Pangulo, kailangan mo lang maghanda ng mas maraming barko. Walang ibang magawa si Terence kundi ang gawin ang susunod na pinakamagandang bagay, kulang sa sapat na bilang ng mga tao ang asosasyon, at kailangan niyang maghanap ng ibang tutulong. Halimbawa, ang alyansa ng mga paaralan ni Yvonne sa lugar ng Yellow Sea ay tiyak na may sapat na tauhan. Bumalik siya para pag-usapan ito kay Yvonne. 6,865. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mo. Kaya kitang bigyan ng sapat na atensyon maliban na lang kung gusto mo ng isang grupo ng mga sinaunang barkong pandigma. Kung ganoon nga, wala talaga akong magagawa. Tinapik ni Hersen ang kanyang dibdib ng nakangiti, bilang pagsang-ayon sa kahilingan. Pagkatapos ay nagsimula siyang makipag-usap muli kay Terence. Ngayong tapos na tayo sa usapin, mag-usap tayo. Ang bilis ng paglakas mo, may sikreto ka ba? Sa palagay ko ay hindi kayang ibigay sa iyo ng mga lumang buto ko. Hindi. Palagi akong umaasa sa mga panlabas na puwersa, tulad ng mga anting-anting at iba pang mga kagamitan. Hindi nila maihahambing ang iyong tunay na lakas sa pakikipaglaban. Umiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, mukhang napakakumbaba. Sa totoo lang, hindi naman gaanong tumaas ang lakas ko. Ito lang ang lakas na nahasa ko sa mga maliliit na pagtakas, kaya may mga kalamangan ako sa labanan. Ikwento mo sa akin ang kwento ng buhay at kamatayan mo. Interesado ako. Nasa sabik na hinayla ni Hersen ang manggas ni Terence, napakagandang paksa. Sa pagkakataong ito, makakausap na niya si Terence ng 3 araw at 3 gabi nang walang paulit-ulit. Kumunat ang kilay ni Terence, pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang patibong. Kailangan niyang iligtas ang sarili. Sa totoo lang, wala naman masyadong masasabi.
Nakakabagot lang ang mga karanasang ito. Pag-uusapan natin ito ng detalyado kapag may pagkakataon tayo sa hinaharap. Tumawa ng mahina si Terence at tinanggal ang harang. Sumalo daw siya gamit ang kanyang mga kamao. President, maghanda ka muna. Maghahanap ako ng tutulong sa akin. Babalik ako para hanapin ka pagkatapos ko. Aalis ka na lang ng ganito. Hindi pwedeng madaliin ang bagay na ito. Planuhin muna natin. Nabigo si Hersen at sinubukang pigilan si Terence. Isa pa, matagal na tayong hindi nagkita, at pumunta ka pa rito para iligtas ako. Dapat ka man lang manatili para kumain, di ba? Ayos lang, ayos lang. Medyo matatagalan pa bago matipon ang mga tao, at miyembro ako ng recruitment team ng Mystic Division. Marami pa akong gagawin sa susunod, kaya hintayin na lang natin ang susunod. Ayaw ni Terence na manatili at makinig sa pag-aasar ni Hersen. Ginamit pa niya ang pagkakakilanlan niya bilang miyembro ng Mystic Division, President, huwag kang mag-alala. Marami tayong pagkakataong uminom at mag-usap sa hinaharap. Nagmamadali talaga tayo ngayon. Hindi mo kailangang magmadali. Gaano katagal bago ka kumain? Hindi naman talaga nagtatagal ang isang kainan, pero mahirap sabihin kung ilang araw ang kailangan para makasama ka sa pagkain. Nagmura si Terence sa kanyang puso, ngunit nanatili ang ngiti sa kanyang mukha. President, tingnan mo ang lumilipad na espiritual na halimaw. Hiniram ko ito kay Yifan, ang presidente ng Yellow Sea Academy Alliance. Personal niyang mount ito, kaya kailangan ko itong ibalik sa lalong madaling panahon. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalapit si Yifan. Handa pa nga siyang ipahiram sa iyo ang personal niyang mount. Hindi naman masama, hindi rin masama. Nabaling ang atensyon ni Hersen. Tiningnan niya ang aerial spirit beast na bumababa mula sa langit at tumango ng nakangiti. Paano kung ibalik mo itong lumilipad na spiritual beast, at bibigyan kita ng isa bilang sakyan? Kahit hindi ito kasing husay ng Yifan, hindi ito magiging masyadong mababa. Hindi mo na kailangang abalahin ang sarili mo. Paminsan-minsan ko lang naman yan ginagamit. Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan ng lumilipad na spirit beast. Matalinong tumanggi si Terence para hindi na niya kailangang mag-aksaya pa ng oras kay Hersen. Gayunpaman, hinayla pa rin si Terence ni Hersen ng mahigit 10 minuto bago siya sumakay sa kanyang lumilipad na spirit beast at umalis. Hindi napigilan ni Terence na panasan ang malamig na pawis sa niyang noo matapos silang makalayo. Hindi niya inakalang magsasayang si Hersen ng ganoon kalaking pagsisikap sa pakikipaglaban sa mga nakabaluti. Maaari niya sanang kinausap na lang sila at pilitin silang magpakamatay. Lumingon siya at nakita niyang si Hersen at ang iba pa ay kasing liit ng alikabok, naglalaho sa kanyang paningin. Hindi napigilan ni Terence ang pagtawa. Kailan naging kasing mapanganib ng isang halimaw sa kanyang puso ang pag-aasar ni Hersen. Habang nag-iisip siya, nasaksihan ni Terence sa kanyang espiritual na pandama ang isang figure na dumaan sa tuktok ng bundok sa ibaba. Sa simula, hindi nakakaiba ang paglitaw ng mga tao sa tuktok ng bundok. Maraming mga magsasaka sa lugar ng Golden Class Sea, at madalas na makikita ang mga tao na pabalik-balik sa mga tigang na bundok. Ang nakakuha ng atensyon ni Terence ay ang kasaya at sombrerong kawayan ng lalaki. Halos ito na ang naging pamantayan ng sentro. Habang iniisip ang kanyang mga hinala tungkol sa pinagmula ng lalaking nakaitim na baluti, tumalon si Terence mula sa lumilipad na spirit beast at ibinuka ang kanyang mga pakpak na parang ghost speed sa ere. Pagkatapos ay gumamit siya ng lightning escape at nakarating sa tuktok ng bundok sa isang iglap. Sus Mariosep! Saan siya nagpunta? Hindi mahanap ng espiritual na pandama ni Terence ang figure pagkatapos niyang lumapag, na para bang hindi pa siya nakapunta roon. Senior Ghost, pahiramin ko ang iyong espiritual na enerhiya. Hindi nag-aksaya ng oras si Terence at hinayaan na lang niyang gamitin ang multo. Matapos magsama ang dalawa, tumaas ng ilang beses ang saklaw at katumpakan ng pagtuklas at sa wakas ay nakahanap na ng mga palatandaan. May natuklasan. Kasabay ng isang kidlat, mabilis na narating ni Terence ang bakas na sinuri niya gamit ang kanyang spirit sense, ngunit bakas lamang iyon. Hindi niya natagpuan ang tao.
Sumuko na lang. Paano ito matatanggap ni Terence? Kung mahuhuli niya ang buntot ng taong iyon, baka mahanap niya ang kinaroroonan ng masasayang tao sa lambak. Hindi ito bibitawan ni Terence. Sinundan ni Terence ang mahinang bakas at paminsan-minsan ay nahahanap ang mga bakas ng kabilang panig, ngunit ang mga galaw ng tao ay lubhang mad-ulash. Kahit na matapos sumanib sa kamalayan ng multo, mahirap pa rin itong subaybayan. Pagkatapos ng 2 hanggang 3 araw, biglang lumitaw ang nakahod na figure sa harap ni Terence. Terence, ang tagal nating hindi nagkita. Gaano mo ako nami-miss para habulin mo ako ng ganito kalapit? Humajejek ang lalaking nakasuot ng itim na sombrero habang nakatayo sa harap ni Terence. Ayokong pansinin ka, pero kailangan mo lang talagang tumakbo papunta sa mga kamay ko. Ayos lang sa akin na ikulong ka ulit. Kaya ikaw pala. Medyo nagulat si Terence, ngunit nanatili siyang kalmado sa kanyang mukha. Matagal na panahon na nga. Bakit ka lumipat sa silangang kontinente gayong hindi ka na nakaligtas sa katimugang isla? Napansin ni Terence na ang lalaki ay ang espesyal na sugo mula sa gitnang kontinente ng Timog. Sapat kanyang kapangyarihan para harapin ang Vermilion Bird at Azure Dragon sa angkan ng mga espiritong hayop. Alam ni Terence na wala siyang kalaban-laban dito. Abala ang Panginoong ito, at normal lang sa akin ang magpatrolya kahit saan. Anong ibig mong sabihin sa pagsunod mo sa Panginoong ito? Sa tingin mo ba ay hindi ako nangangahas na pabagsakin ka? Sumanghal ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan at biglang nag-arte. Bagamat may kasunduan sa iyo ang Central, kung hindi mo alam ang lugar mo at ipipilit mo kaming guluhin, papatayin kita. Binabantaan mo ba ako? Huwag ka lang magsalita at huwag magsanay, halika at subukan mo. Ngumiti si Terence ng mapanukso habang itinutok ang daliri sa lalaki. Kahit mahina ang lakas ko, hindi ako yung tipo ng taong kayang takutin ng kahit sinong pusa o aso. Walang kalaban-laban si Terence sa lalaking naka-black hat kung talagang maglalaban sila, pero hindi rin magiging madali para sa lalaking iyon na mahuli o mapatay si Terence. Ang mga anting-anting ng pamilya Wang ay sapat na upang garantyahan ang kaligtasan ni Terence. Ang mga depensang anting-anting ng si Rift Realm at ang mga teleportation anting-anting ay higit pa sa sapat upang iligtas ang kanyang buhay. Hindi pa kasama rito, marami pa ring plano si Terence, at ang kanyang mga kasanayan sa kaligtasan ay napakahusay. 6,866. Sa tingin mo ba talaga ay hindi ako nangangahas na gumawa ng hakbang? Malamig na tumawa ang lalaki at itinaas ang kanyang braso, handang atakihin si Terence. Nanliit ang mga mata ni Terence, at agad siyang pumwesto para sa depensa, ngunit binawi ng lalaki ang kanyang braso. Tinatakot lang kita, huwag kang kabahan. Wala akong pakialam kung gumawa ako ng paraan para mapatay ka, kung sakaling sabihin mong binyo-bully ko ang mahihina. Nagbago ang tono ng lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan at tumawa, may kasunduan pa rin tayo, na tayo ay magkakampi. Nagbibiro lang ako, ha? Walang problema. Nakikisabay lang ako sa performance mo. Sa tingin mo ba talaga kakabahan ako? Kumaibot ang mga labi ni Terence, at natural na bumalik siya sa kanyang nakaka-relax na estado. Huwag mong ilabas ang mga bagsak mong kalahok sa eksperimento para ipahiya ang sarili mo sa hinaharap. Mayroon ka pa bang mas mature na kalahok sa eksperimento? Mabibighani ang mga normal na tao sa panlilinlang ni Terence kung hindi sila nag-iingat, ngunit ang lalaki ay hindi isang normal na tao. Hindi gumana sa kanya ang panlilinlang ni Terence. Anong bagsak na subject at aling mature test subject? Wala akong ideya sa pinagsasabi mo. Interesante ba yan? Sabihin mo ng detalyado. Tumawa ng malakas ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan at nagkibit balikat, tila nakikinig ng mabuti. Kung ganoon ang sasabihin mo, baka interesado akong gumawa ng ilang eksperimento. Kung may resulta, bibigyan ka ng kredito. Ha! Ang galing mo talagang magpanggap. Wala nang saysay kung hindi mo aaminin. Nagkibit balikat si Terence at ngumiti sa lalaking may sombrero, sobra na yan kung hindi tayo magkakasundo. Kung hindi ka kikilos, aalis na ako. Ngayong natuklasan na siya, hindi na makakamit ang layunin ni Terence.
Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Gusto mo bang pauwiin na kita? Nanunuya ang lalaking nakasuot ng itim na sombrerong kawayan. Hindi naman sa ayaw niyang pabagsakin si Terence, pero ayaw niya munang gawin iyon hanggat hindi pa siya lubos na nakakapagtiwala. Hindi pa handang tumalikod ng tuluyan ang Central laban kay Terence. Hindi ako maglalakas loob na abalahin ka, magkikita pa tayo ulit. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at tumalikod para umalis, nakatalikod sa lalaking may itim na sombrero. Matapos ang 2 araw na pag-aaksaya, napatunayan lang nila ang pag-iral ng Central. Wala pa ring balita tungkol sa mga nakaligtas sa Valley, at wala silang ideya kung nasaan ang base ng Central. Ang sumpaman na itim na sombrerong kawayan. Kapag lumakas pa siya sa hinaharap, tiyak na hahampasin niya ito ng malakas. Nagngingit-ngit si Terence at naglaho sa malayo. Ang lalaking nakasuot ng itim na sombrero ay kumurap at naglaho agad. Inulit niya ang mga iniisip ni Terence sa kanyang puso, medyo natatakot pa rin. Hindi pa katagal mula nang matagpuan niya si Terence, mga 1 oras pa lamang. Pero sinabi ni Terence na sinimulan na niyang subaybayan ang mga lalaking nakabaluti na itim matapos mabaigo ang kanilang operasyon, 2 hanggang 3 araw iyon. Mabuti na lang at hindi agad bumalik sa base ang lalaki, at naglibot-libot para kunin ang mga kailangan niya. Kung hindi, baka naibalik na niya si Terence sa base nito. Palaki ng palaki ang banta ni Terence, tila kailangan nilang pag-usapan kung paano siya haharapin. Masyadong mabilis ang paglaki ng batang ito. Kung patuloy siyang maiiwan mag-isa, tiyak na magiging malaking banta siya sa Central. Ibinuka ni Terence ang kanyang mga pakpak na parang ghost speed at lumipad sa mababang altitude sa ibabaw ng kagubatan. Sinusubaybayan niya si Yvonne sa loob ng 2 hanggang 3 araw, at ang lumilipad na spirit beast ni Yvonne ay nakabalik na ng mag-isa. Maaari lamang siyang lumipad papunta sa Golden Classy Academy Alliance ng mag-isa. May ilang oras pa bago ang pagtitipon ng mga recruitment, at nagpasya si Terence na gamitin ang oras na ito para ayusin ang masayang isyu sa Valley. Lil Bro Linford, sa wakas nakabalik ka na. Noong bumalik ang Aerial Spirit Beast, hindi ka na bumalik. Nag-aalala talaga ako. Pagkabalik nila sa Alliance of Academies, sinalubong sila ni Yvonne ng may takot at pagkagulat sa mukha. Anong nangyayari? Salamat sa iyong pag-aalala, kapatid na Fuller. May nakasalubong akong na hinalang tao sa daan, kaya sinundan ko siya ng mag-isa. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao para magpasalamat at sinabing, sayang naman at hindi ako ang katapat niya, kaya sumuko na lang muna ako sa ngayon. Sayang naman. Pero ang pinakamahalaga ay maayos ka. Pwede naman nating pag-isipan ang iba. Bamantong hininga si Yvonne habang inaakay si Terence papasok sa silid-aralan. Ano pa ang napapala mo sa pagkakataong ito? Kakausapin ko sana kayo tungkol dito. May kasunduan ako kay Presidente Herson ng Yellow Classy Route Management Association. Magbibigay siya ng sapat na barko para sa atin, pero kailangan kong humanap ng paraan para makakuha ng mas maraming tauhan dahil wala siyang gaanong kasama. Kaya nga nais kong humingi ng tulong sa iyo, kapatid na Fuller, upang mapapunta ang ilang tao mula sa alyansa sa karagatan at maghanap ng mga isla na maaaring gamiting himpilan. Madali lang ito. Ilang tao ang kailangan mo? Ako na ang bahala. Pumayag agad si Yvonne. Tuwang-tuwa siyang tulungan si Terence. Lakas tao lang naman iyon. Sa pinakamarami, pwede niya lang itong ipamahagi sa ibang mga paaralan at kumuha ng ilang instructor at estudyante para sanayin nila. Bilang Pangulo ng Alliance of Academies, taglay niya ang kapangyarihang ito. Maraming salamat, kapatid na Fuller. Malaki ang naitulong mo. Ngumiti si Terence habang ikinukuyom ang kanyang mga kamay, ang mga isla sa Yellow Sea ay nakakalat sa lahat ng dako. Hindi ko alam kung ilan sila. Alam mo ba, kapatid na Fuller? Hindi ko talaga napansin, pero hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Makikipag-ugnayan ako kay Vice President Herson at aayusin ko ang tauhan ayon sa mga barkong kaya niyang ibigay. Naku, wala akong masyadong kaugnayan sa Yellow Classy Route Management Association, pumalakpak si Yvonne at tumawa, salamat sa iyo, Kuya Linford, nakilala ko ang kanilang senior management.
Napakamot ng ulo si Terence, mabuti ba ito o masama? Hindi ganoon kalaki ang rehiyon ng Yellow Sea, ngunit hindi rin naman ganoon kaliit. Ang School Alliance at ang Yellow Sea Route Management Association ay dalawang higanti. Ang isa ay namamahala sa lupain, at ang isa naman ay namamahala sa dagat. Maliban na lang kung mayroong conflict of interest sa pagitan ng dalawa, kaya hindi nakita ng hari ang hari, bawat isa ay may kanya-kanyang inaalala, at hindi nakikipagnayan sa isa't isa. Pero hindi naman talaga ito ikinababahala ni Terence, at ayaw niyang alamin pa ang tunay na dahilan. Sa totoo lang, hanggat makakatulong sina Yifan at Fersen na iligtas sina Zane, Horace, at Ferlan, wala nang iba pang mahalaga. Kahit mamatay pa ang iba pang bahagi ng masayang lambak, wala itong kinalaman kay Terence. Hindi niya nga sila kilala. Hey, iiwan ko na lang kay Kuya Fuller ang bagay na ito. Magalang na sumagot si Terence bago nagtanong, nasaan sina Junwo at Rosalind? Bakit hindi ko sila makita? Nandito pa rin sila, pero hindi sila makakaalis dahil sa isang bagay. May kakaibang ekspresyon sa mukha si Yifan. Ngumiti siya ng hindi natural at sinabing, may isang tao mula sa Mystic Division C. Ang recruitment ngayon ay talagang napakaganda. Hindi mo pa rin alam, di ba? Alam mo ba? Sino itong taong ito mula sa Mistiko na dagat? Miyembro ka ba ng ibang mga recruitment team? Naisip ni Terence na kakaiba, kahit may dumating, hindi dapat ganoon ang ekspresyon sa mukha ni Yifan. Isa pa, ang ibang miyembro ng recruitment team, kahit ang mga nakatataas sa mga pangunahing akademya, ay hindi naman ganoon kahanga-hanga. Hindi naman sa hindi pa nila ito nakikita noon. Bakit nila pinapagawa ng ganito si Yifan? At hindi naman pwedeng umalis sina Junwo at Rosalind. Ito ang presidente ng Alliance of Academies ng Mystic Division C Region, si Yuntian. Mayroon ding isang matandang lalaki na may mataas na katayuan. Sa tingin ko ang apelyido niya ay Go, at tinatawag siya ni Pangulong Yuntian na Elder Go. Nakita ni Yifan na hindi talaga alam ni Terence, kaya ipinaliwanag niya lang, ang dalawang ito ay mga malalaking tao mula sa Mystic Division C area. Dati, kapag kumukuha ng mga estudyante mula sa Yellow Division C area, wala pang taong ganito kataas. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan. 6,867. Kumurap si Terence. Hindi niya kilala si Yuntian, pero parang pamilyar ang pangalang, Elder Go. Ito kaya ang matandang lalaki mula sa sekta ng bundok. Hindi malaking pangalan ang pamilya Go sa Mistiko na dagat ng dibisyon, kaya hindi dapat maraming matatanda. Talaga kayang si Toby yan Go yun. Hindi naman siya pupunta rito para manggulo, di ba? Kapatid na Fuller, anong ginagawa nila rito? Para mag-host ng selection ngayong taon. Kinurot ni Terence ang kanyang baba, nalilito. Tama lang, walang pakialam ang isang taong kasing prestihiyoso sa pagpili sa Golden Division. Ipapakita lang niya ang mukha niya sa Mystic Division kapag nakapasa na sila sa entrance exam. Napakahalaga na niyan. Ang ibig niyang sabihin ay, ano ang ginagawa ni na Yuntian at ng iba pa rito? Noong nakaraang taon, hindi man lang nakita ng grupo ni Terence ang presidente ng Alliance sa Mystic Division. Paano ko malalaman ang ibig sabihin ng mga nakatataas? Sa totoo lang, isa lang akong walang kwentang tao sa paningin nila. Kailangan pa nila akong yayain ng maaga para makipagkita sa nila, at depende rin iyon sa mood nila. Puno ng hinanakit ang mga salita ni Yifan. Hindi mapigilan, pareho silang pangulo ng Alliance of Academies. Sa kasamaang palad, napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng Yellow Sea area at ng Mystic Sea area, at hindi mapagkumpara ang dalawa. Habang nag-uusap sila, may mabilis na pumasok mula sa labas. Mukhang hindi masaya si Yifan. Ito ang kanyang silid-aralan. Sino ang maglalakas loob na pumasok nang walang pahintulot niya? Gayunpaman, nang makita niyang si Junwo iyon, mabilis na binago ni Yifan ang kanyang pagkadismaya sa isang ngiti. Si Junwo pala. Kinakausap lang ako ni Brother Linford tungkol sa inyo. Pangulong Fuller, pasensya na. Nagmamadali ako. Pasensya na. Hindi manhid ang taong si Junwo. Pagpasok niya, kinuyam niya muna ang kanyang mga kamao at yumuko kay Yifan bilang paghingi ng tawad. Ayos lang, ayos lang.
Pamilya tayong lahat. Hindi mo kailangang maging formal. Mabilis na ikinumpas ni Yvonne ang kanyang kamay. Hindi siya makikipagtalo kay Junwoo alang-alang kay Terence, bukod pa sa pagiging kaibig-ibig ni Junwoo. Ngumiti si Junwoo at humarap kay Terence. Nandito na si Terence, ang presidente ng Mystic Division si Academy Alliance, si Yuntian Holmes. Nabalitaan niyang bumalik ka na at pinaponte niya ako sa kanya. Bilisan mo at umalis ka na. Natigilan si Terence. Hindi pa niya nakakausap si Yuntian noon, kaya bakit niya ito gustong makilala? At gaano na siya katagal nakabalik? Kakausap pa lang niya si Yvonne, at hinanap na siya ni Junwoo. Masyadong maraming alam ang information network ni Yuntian. Sigurado ka bang hinahanap ako ni Yuntian? Itinuro ni Terence ang sarili niyang ilong, hindi pa rin makapaniwala. Ang mataas at makapangyarihang pangulo ng Alliance of Schools ay makakakilala ng isang taong walang katulad ko. Kalokohan. Magbibiro ba ako tungkol dito? Hindi napigilan ni Junwoo ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Kung ginamit niya talaga ang pangalan ni Yuntian Holmes para guluhin si Terence, hindi na siya makakatagal pa sa Mistiko at Dibisyong Dagat. Bukod pa rito, narito nga si Yuntian. Kahit na may dalawang lakas ng loob pa si Junwoo, hindi niya ito gagawin. Isa pa, ang pangalan mo, Terence, ay mas sikat kaysa sa inaakala mo. Hindi nakakagulat na narinig ka na ni Pangulong Holmes. Napataas ang kilay ni Terence, naiintindihan na malamang na epekto iyon ng sunog. Dapat sana'y isang sikreto ang operasyon, ngunit si Terence lamang ang nakaligtas, kaya hindi na ito isang sikreto. Isa pa, si Yungming, ang matandang asnong taga-bundok, ay nagkakalat ng balita kahit saan, kaya normal lang para sa mga tao na mapansin si Terence. Ang tanging dapat nilang ipag-alala ngayon ay ang bahay ni Wang. Dapat ay kumalat na ang balita tungkol sa pagbabalik ni Terence sa paaralan ng Feiyang. Magiging maayos kaya ang kanyang pangangatawan sa bahay ni Wang. Bakit ka natutulala? Bakit ka umiiling? Ngayon lang ako nakakita ng taong kasing tanga at kasing matapang mo na maglalakas loob na pagtayin ka ni Pangulong Holmes. Kahit ang dekano ng kolehiyo ninyo sa Feiyang ay hindi maglalakas loob na maging ganito ka-arrogant. Nakita ni Junwoo na medyo nalilito si Terence, kaya lumapit siya at hinawakan ang braso nito para hilahin palabas. Hindi niya nakalimutang tawagin si Yvonne habang paalis, Pangulong Fuller, nagmamadali ako ngayon. Pasensya na. Tara, uminom tayo at humingi ng tawad sa iyo mamaya. Tinatrato niyo na naman ako bilang isang tagalabas. Dapat bumalik na kayo sa trabaho. Tumayo si Yvonne at ikinumpas ang kanyang kamay ng may ngiti. Pinalabas niya silang dalawa ng silid-aralan ng may bahid ng inggit sa kanyang mga mata. Gaano ba siya kahalaga para maalala ni Yuntian si Terence? Gaya ng inaasahan, ang pakikipagkaibigan kay Terence ang tamang desisyon, hindi pa kasama ang kanyang katayuan bilang isang mastiko, sapat na ang mataas na pagtingin sa kanya ni Yuntian. Kaya naman kinailangang mas asikasuhin pa ang usapin ni Terence. Pagkaalis ng dalawa, agad na inayos ni Yvonne ang pagpapakilos ng mga tauhan at kontaken si Hersen upang pag-usapan ang usapin ng barko. Gusto niyang simulan ang paghahanap sa lalong madaling panahon. Sinundan ni Terence si Junwoo sa isang patio. Dito tinanggap ng Golden Class School Alliance ang kanilang mga pinakatanyag na panauhin. Natural lang, karapat-dapat si Yuntian sa ganoong lugar. Kahit si Yvonne ay handang isuko ang kanyang lugar. Ang mga gwardya papasok at palabas ng patio ay pawang mula sa rehiyon ng dagat na may uring mastiko. Hindi maaaring makialam ang mga tauhan ni Yvonne, kaya kung gusto niyang makipagkita kay Yuntian, depende iyon sa kanyang kalooban. Maaaring hindi man lang siya isumbong ng mga gwardya sa pinto. Gayunpaman, nang makitang dinala ni Junwoo si Terence, hindi sila pinigilan ng mga gwardya at pinapasok na lang sila, siguro ay nasabihan na sila. Junwoo, kailan ka pa nagsimulang mag-asikaso? Nasaan si Rosalind? Hindi napigilan ni Terence na medyo asarin si Junwoo matapos makita ang seryosong mukha nito. Nakita mo na ba ang pinuno ng guild na si Yuntian? Kumusta na siya? Sosh, huwag kang magsalita. Hindi ka pa rin mapakali kahit dito. Mas lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Junwoo.
Hindi man lang lumingon, bahagyang ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, isang karangalan para sa amin na makapag-asikaso ng mga importanteng gawain sa Alliance of Academies. Ganoon din si Rosalind, mamaya na lang tayo mag-usap. Natawa si Terence sa sarili niya, pero may katuturan naman, ang presidente ng Mystic Division School Alliance. Si Junwoo ay isa lamang estudyante ng paaralang namamahala sa buong Mystic Division C area. Ang makita si Yuntian ay katulad ng sa mga disipulo ng North Island na nakakita kay Truett. Magiging kakaiba kung hindi siya kinakabahan. Gayunpaman, si Terence ay isang exception. Hindi niya inaasahan na uunlad siya sa paaralan sa simula pa lang. Ginagampanan niya lang ang papel ng isang prinsesa, kaya wala siyang masyadong pakialam kay Yuntian. Dahil hindi na naglakas loob si Junwoo na magsalita pa, hindi na itinuloy ni Terence ang pag-uusap. Tahimik na naglakad ang dalawa at hindi nagtagal ay nakarating sila sa sala. Presidente, dinala ko rito si Terence. Sa labas ng pito, yumuko si Junwoo at magalang na ikinuyom ang kanyang mga kamao habang nag-uulat sa taong nasa loob, ano pa bang ibang mga tagubilin ang mayroon ang Pangulo. Nagtrabaho ka ng mabuti. Magpahinga ka muna. Isang malumanay na boses ng lalaki ang nagmula sa sala. Tumugon si Junwoo at umatras ng 2 hakbang bago umayos ng upo. Tiningnan niya si Terence, senyales na dapat ay mas gumalang siya. Pagkatapos ay ikinumpas niya ang kamay sa dibdib nito at umalis. Ayaw gamitin ni Terence ang kanyang sentido espirito para mag-usisa sa paligid, kaya hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari sa sala. Lumingon siya at nakitang 2 tao lang ang nasa loob. Isa sa kanila ay isang lalaking nakasuot ng maluwag na damit na nakaupo sa yulunan ng mesa. May gwapong mukha siya at may magandang bigot sa ibabaw ng kanyang mga labi. Malamang na siya ang Pangulo ng Alliance of Academies ng Mystic Sea Region, si Yuntian. Sa katunayan, nang makita niya ang kausap, alam ni Terence na tama siya. Dahil ang taong nakaupo sa kaliwa ni Yuntian ay ang matandang lalaki, si Tobian. 6,868. Binati ni Terence sina Pangulong Holmes at ang nakatatandang Go. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay at magalang na bumati, ano kaya ang mga tagubilin sa akin ng Pangulo? Bago pa niya maintindihan ang layunin ni Yuntian, disente pa rin ang ugali ni Terence. Kung plano ng kabilang panig na makipagtulungan kay Tobian para lokohin siya, hindi na kailangang maging magalang. Kung hindi siya takot sa Central, wala siyang dahilan para matakot sa presidente ng Mystic Division si Academy Alliance. Terence. Matagal na kitang gustong makilala, ang henyo noong nakaraang taon, at natupad na ang hiling ko ngayon. Halika, 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 maupo tayo at mag-usap. Mapagmahal na tumayo si Yuntian at sinenyasan si Terence na umupo sa upuang katapat ni Tobian, matagal ka nang kakilala ni Elder Gu mula sa ating Alliance of Academies. Hindi mo kailangang maging magalang. Tinaas ni Terence ang isang kilay, hindi sigurado kung ano ang ginagawa ni Yuntian. Si Tobian naman ay nakaupo lang doon na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Hindi nakakaiba para sa isang elder ng sekta sa bundok na humawak ng posisyon bilang elder sa Alliance of Academies. Ang kakaiba ay ang ibig sabihin ni Tobian. Ano ang sinabi niya kay Yuntian? Maraming salamat, Pangulong Holmes. Naghinala si Terence, pero ngumiti siya at umupo sa upuan pagkatapos magpasalamat. Bumalik si Yuntian sa kanyang upuan at ngumiti kay Terence. Terence, marami akong naririnig na chismis tungkol sa iyo nitong mga nakaraang araw, kaya sinamantala ko ang katotohanang ako ang magiging host ng selection sa Golden Class ngayong taon para makilala ka. Hindi naman ganoon kalaki, hindi mo kailangang kabahan. Naisip ni Terence, hindi ako kinakabahan. Kung may problema ka, tutulungan kita kung kaya ko. Kung hindi ko kaya, kalimutan mo na lang. Ano pa ba ang dapat ikabahala? Siyempre, mas mabuti na walang nangyari. Lahat ay maaaring uminom ng at magkwentuhan. Hindi mahalaga kung mayroon silang oras. Nakikita ko, talagang natutuwa ako. Nagpakita si Terence ng labis na pagkagulat bago nagpatuloy, leader ng guild, hindi ba maganda lahat ng chismis na narinig mo? Bakit mo nasabi yan?
Puro tsismis lang tungkol sa iyo ang naririnig ko, tulad ng pinakamalakas na henyo noong nakaraang taon, o kahit ang pinakamalakas na henyo sa nakalipas na 10 taon. Ano ba ang nagawa mo na wala kang tiwala sa sarili mo? Tumingin si Yuntian kay Terence nang may makahulugang ngiti, humihingi ng bagbog. Ha! Ang mga tsismis ay tsismis lamang. Pangulo, pakinggan mo lang. Huwag mong masyadong seryosohin. Casual na sabi ni Terence, sinusubukang alamin kung ano ang gusto ni Yuntian. Matagal na nga kaming magkakilala ni Elder Gu. Dapat sana ay nabanggit niya ako sa presidente, di ba? Malamang na walang magandang sasabihin ang matandang si Tobian tungkol kay Terence, at iyon ang dahilan kung bakit naghihinala si Terence sa mga intensyon ni Yuntian. Siyempre, kung hindi kita nabanggit, paano malalaman ng presidente na matagal na tayong magkakilala? Malamig na ngumiti si Tobian habang nakatingin kay Terence, gayunpaman, pinuri ka ng matandang ito sa harap ng presidente at wala namang sinabing masama tungkol sa iyo. Huwag mo akong sisihin kung nakokonsensya ka. Kakaiba naman yan. Bakit ako dapat makonsensya? Pinapamuka mo na lang na ikaw ang may kasalanan. Napangisi si Terence, ngunit mayroon siyang magaspang na hula. Malamang na humihingi ng impormasyon si Yuntian kay Tobian tungkol kay Terence, ngunit dahil sa kasunduan kay Terence, ayaw masyadong siruan ni Tobian ang pangalan ni Terence. Ayaw niyang ilantad ang mga panloob na gawain ng sekta sa bundok. At mula sa mga salita ni Tobian, napansin ng matalas na pandaman ni Terence na ang matandang ito ay medyo natatakot kay Yuntian. Kakaiba talaga. Tama nga naman, ang sekta sa lugar ng Mastiko na dibisyon sa dagat ay tiyak na mas makapangyarihan kaysa sa Alliance of Academies. Bilang isang elder ng sekta sa bundok, mas iginagalang pa siya kaysa sa pangulo ng Alliance of Academies. Bakit naman matatakot si Tobian kay Yuntian? Hahaha, magkakilala talaga kayong dalawa. Ang galing niyan. Nasa iisang panig tayo para protektahan ang Mystic Division Sea area. Nakita ni Yuntian na medyo kakaiba ang atmosfera sa pagitan nina Tobian at Terence, at agad nang ngumiti upang patahimikin ang sitwasyon. Sige, Terence, may mga narinig akong tsismis kamakailan, at talagang masama ang mga iyon para sa iyo. Halimbawa, sa insidente ng espiritual na apoy ng langit at lupa, pinatay mo ang lahat ng kalahok at kinuha mo ang espiritual na apoy ng langit at lupa para sa iyong sarili. Naningkit ang mga mata ni Terence. Masyadong mabilis na binago ni Yuntian ang usapan. Parang 180 degree na pag-ikot. Ano ang ibig niyang sabihin? Gusto ba niyang mabigla si Terence? Pangulong Holmes, narinig mo ba ang tsismis na ito mula kay Yungming mula sa paaralan ng Clear Flow? Lumikot ang isip ni Terence, at agad niyang nahulaan ang katotohanan. Pumunta si Yungming sa aming paaralan sa Feyang para tanungin ako tungkol dito. Sa totoo lang, hindi naman siya nagtanong. Gusto lang niyang isisi sa akin ang pagkamatay ng kanyang apo. Matapos siyang mabaigo, nagsimula siyang magkalat ng mga tsismis. Kalokohan ba ang lahat ng ito? Gayunpaman, ikaw lang ang nakaligtas sa operasyong iyon. Hindi maaaring magpatotoo ang mga patay, kaya maaari mong sabihin ang anumang gusto mo. Hinawakan ni Yuntian ang maliit niyang balbas gamit ang daliri, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, pero hindi mahalaga. Sinasabi ko lang ito sa iyo. Hindi ko isusulong ang anumang responsibilidad o ang katotohanan. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, bakit niya sasabihin kung wala naman siyang pakialam. Busy ang lahat, kaya bakit pa mag-aaksaya ng oras? Terence, hangang-hanga ako sa kakayahan mong manggulo. Ano man ang katotohanan tungkol sa sunog, determinado si Yungming na harapin ka, kaya kailangan mong mag-ingat. Tila nag-aalala si Tobian para kay Terence, ngunit ang totoo ay kinukutya lang niya ito, pumunta na si Yungming sa College Alliance para magsampa ng kaso. Kung gusto kang protektahan ng Feyang College, maraming kolehiyo at pamilya ang tatargetin sa iyo. Kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Maraming salamat sa paalala ni Elder Gu. Kung hindi, hindi ko malalaman. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata. Wala siyang pakialam kung mabait o sarkastiko si Tobian. Sapat na para mabalitaan na kalabanan ni Yungming ang paaralan ng Feyang.
Inaasahan na ni Terence ang paghihiganti ni Ming, ngunit hindi niya inakalang kikilos ng ganito kabilis ang matanda na ihain na niya ito sa alliance. Pangulong Holmes, wala ka bang anumang pagdududa sa mga aksyon ng Clearflow Academy? Walang pakialam na tiningnan ni Terence si Tian. Bilang isang estudyante ng paaralan ng Feiyang, ang ugali ni Terence ay maituturing na isang pagkakasala kay Tian, ngunit hindi ito ikinabahala ni Tian. Kakausapin ako ni punong guro Leo ng paaralan ninyo sa Feiyang tungkol dito. Ano ang ikinababahala mo? Tumawa si Tian at umiling. Pagkatapos ay malumanay niyang sinabi, huwag kang mag-alala, bago ako bumalik, hindi maglalakas loob si Ming na kalabanan ang Feiyang College. Biglang tumalon ang puso ni Terence. Si Tian ay sinusubukang makuha ang pabor niya. Pero kinailangan ba itong gawin ng presidente ng Alliance of Mystic Ocean Academies? Pangulong Holmes, pumunta ka ba sa rehiyon ng Yellow Sea para lang mag-host ng selection? Binago ni Terence ang usapan at hindi pinansin si Ming, kayang-kaya ng recruitment team ang ganitong bagay, di ba? May isa pang bagay na hindi sinabi ng malakas ni Terence, ngunit hinuhulaan niya sa kanyang puso. Marahil ay pumunta sina Tian at Tobian sa dagat ng Golden Class para kay Terence. Kung tungkol naman sa entrance exam, pasado lang talaga ang ginawa. 6,869. Ano pa ba? Sa tingin mo ba ay may iba pa akong dapat personal na puntahan sa Yellow Sea? Bahagyang kumulat ang maliit na balbas ni Tian. Sabi niya nang may bahagyang ngiti, syempre, kung sasabihin mong pumunta lang ako rito para makita ka, hindi ko itatanggi. Medyo nagulat si Terence. Naunawaan ba ni Tian ang kanyang mga iniisip? Gaya ng inaasahan sa pinuno ng alyansa ng mga paaralan, tunay ngang makapangyarihan siya. Nagbibiro ka lang, Pangulo. Hindi karapat-dapat si Terence para personal kang pumunta rito. Kung mayroon kang kailangan, pwede ka lang magpadala ng tao rito. Ang ekspresyon ni Terence ay pareho pa rin gaya ng dati, hindi ipinapakita ang anumang pagkagulat sa kanyang puso. Ngumiti at tumawa siya kasama si Tian, sige, pagkatapos ng mahabang pag-uusap, hindi ko pa rin alam kung anong mga tiyak na tagubilin ang inilaan sa akin ng pinuno ng guild. Huwag mong paulit-ulit na sabihin, mag-utos ka, dahil parang ang layo ng loob natin sa isa't isa. Kumaway si Tian at nagpakita ng isang palakaibigang ngiti, tulad ng sinabi ko kanina lang, gusto kitang makita, ang magiging bituin ng Alliance of Academies. Kung mayroon akong sasabihin. Nabalitaan kong nasa problema ka noon. Bakit hindi mo sabihin sa amin at tingnan kung matutulungan ka namin? Salamat sa iyong pag-aalala, Pangulo. Hindi naman sa ako ang may problema, kundi ang kaibigan ko ang may problema. Alam ni Terence na hindi niya maitatago kay Tian ang masayang pangyayari sa lambak, at malamang na sina Junwo at Rosalind ay naimbestigahan na nila. Kaya, ipinaliwanag niya ito ng simple, iyan ang pangunahing sitwasyon. Humihingi ako ng tulong ngayon, at naghahanda akong pumunta sa dagat upang hanapin ang mga bakas ng mga misteryosong taong iyon. Ganito pala. May tulong ang dalawang puwersa sa lugar ng Golden Class Sea, kaya hindi mo na ako kailangang makialam. Kung kailangan mo ako, lumapit ka lang sa akin. Tumango si Tian at nangako kay Terence na tutulong, ngunit malamang na hindi na kailangan ang pangakong ito, kaya isa itong paraan para makuha ang loob niya. Oo. Kung may kailangan ako ng tulong ng presidente, hindi ako mag-aatubiling tumulong. Ikinuyom ni Terence ang kanyang kamao para magpasalamat bago bumaling kay Tobian, tutulong si Elder Gu pagdating ng panahon, di ba? Hindi gaanong maraming high-end na mandirigma sa Yellow Division, at baka kailanganin ko ang tulong mo balang araw. Kumunat ang noo ni Tobian. Ang pagbugbog kay Terence para sa kanya ay isang bagay na hindi niya tatanggihan, pero ang tulungan si Terence. Parang hindi naman siya nakakatulong. Kung nasaan ang pinuno ng guild, naroon din ang matandang ito. Sumanghel si Tobian at nangako na hindi naman talaga pangako, Terence, bibigyan kita ng maiinom at magbabalik tanaw tayo kapag may oras tayo. Walang sino man ang maaaring magpalit ng usapan ng ganoon kabilis. Hindi maganda ang relasyon ni Terence kay Tobian, at walang magandang maidudulot dito kung yayayain niya itong uminom.
Walang katulad ang kasalukuyan. Huwag nang maghintay pa para bumalik, umalis ka na. Terence, galing ka sa Golden Class C, kaya kalahati ka lang ng host. Pakiusap, pakitrato naman ng maayos si Elder Gu ngayon. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Yung Tian, ngunit ngumiti pa rin siya at hinayaan sina Terence at Tobian na umalis. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, hindi naman niya ito tinawag dito para lang bumili ng hapunan ni Tobian, di ba? Ano ang ibig sabihin nito, yung pagbitaw ng sama ng loob ng may ngiti? Ano ang dahilan ni Yung Tian para lutisin ang alitan sa pagitan ni Tobian at Terence? Isa pa, tila hindi naman sinusubukan ng matandang lalaki na maging palakaibigan kay Terence. Pangulong Holmes. Walang problema sa pag-entertain kay Elder Gu. Pero, bakit mo ako pinapunta rito ngayon? Determinado si Terence na alamin ang tunay na dahilan nito. Hindi siya naniniwala sa anumang kalokohan tulad ng pagkilala kay Terence, maliban na lang kung bakla si Yung Tian at nagkagusto kay Terence. Sige, masasabi ko na rin sa iyo ang totoo. May mga bagay akong gustong pag-usapan sa iyo, pero hindi pa ito ang tamang panahon. Hahanapin natin ang pagkakataon para pag-usapan ito mamaya. Dapat mo munang ayusin ang sarili mong mga bagay. Walang pakialam na ngumiti si Yung Tian habang sumusulyap kay Tobian. Agad na naintindihan ni Terence, ayaw niyang kausapin si Tobian ng harapan. Pero dahil ayaw niyang makipag-usap sa harap ni Tobian, pwede na sana niyang paalisan na lang ang matanda. Bakit pa niya kailangang gumawa ng ganito kalaking gulo? Sobrang abala ako, at kailangan kong gumawa ng 2 biyahe pabalik-balik. Sa tingin mo ba ay napakagaling mo dahil lang sa ikaw ang presidente ng Alliance of Academies? Sige. Ang presidente ng Alliance of Academies ng Mystic Ocean Region ay kahanga-hanga. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi namamalayang kinuyam ni Terence ang kanyang mga labi at ikinuyong kanyang mga kamao, dahil ganoon nga, hindi nakita guguluhin pa, Pangulo. Aalis na muna ako. Tungkol naman sa pag-aliw kay Tobian, hindi interesado si Terence. Maitim ang matandang lalaki, at mas mabuting layuan niya ito. Hindi takot si Terence sa gulo, pero natatakot siyang baka aksidente niyang mapatay si Tobian. Pangulong Holmes, ihahatid ko na si Terence. Tila determinado si Tobian na hanapin si Terence. Tumayo siya at binati si Yung Tian bago sumunod kay Terence palabas ng sala. Elder Gu, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Ayaw mo naman talagang kumain at makipag-usap sa akin, di ba? Pagkalabas ng patio, huminto si Terence at humarap kay Tobian ng may mapang uyam ng ngiti, ang isang prangka na tao ay hindi gumagamit ng mga pahiwatig. Hindi tayo maituturing na magkaibigan. Kapag natapos na ang kasunduan, wala na tayong pakialam sa isa't isa. Terence, huwag kang mag-alala, wala akong balak na masamain ka. Nagbago ang dating walang pakialam na saloobin ni Tobian. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay at tila masigasig, sa kabaligtaran, pagkatapos kong pag-isipan ito, pakiramdam ko ay bihira ang isang henyo na tulad mo. Ano man ang nagawa mo noon, huwag mo itong isa-puso. Paano kaya kung kalimutan natin ang lahat ng sama ng loob ng may ngiti? Tumawa ka, ate. Kung mahilig ka talagang ngumiti, bakit hindi mo ibenta ang ngiti mo? Nagmura si Terence sa kanyang puso at nagtaas ng kanyang bantay. Ang mga taong walang pananagutan ay maaaring masama o magnanakaw. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Tobian ay tiyak na isang sabwatan. Elder Gu, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Hindi mo na kailangang makipagpalitan ng usapan sa akin. Alam mo namang abala ako. Malamig ang ekspresyon ni Terence dahil gusto na niyang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi lang dahil sa katotohanang maaaring makaapekto si Tobian sa entrance exam at maging sanhi ng gulo sa mga kaibigan ni Terence, hindi niya sana guguluhin ang matandang ito. Sige, paiikliin na lang ng matandang ito. Sandali na natigilan si Tobian, saka siyang ngumiti at sinabing, ako ay isang taong pinahahalagahan ang mga talento, at talagang hinahangaan ko ang isang henyo na tulad mo, Terence. Huwag na nating pag-usapan ang ating nakaraang kasunduan, ngunit gusto kitang dalhin ng direkta sa aking sekta at espesyal na i-recruit sa sekta sa bundok. Ano sa palagay mo?
May balak si Toby na kunin si Terence dati, pero hindi niya ito kailanman sinabi ng malakas. Ang pagkuha kay Terence bilang isang personal na disipulo at pagdadala sa kanya sa sekta bilang isang normal na disipulo ay dalawang magkaibang bagay. Kung ibang estudyante lang iyon, ang imbitasyon ni Toby ay parang isang meat pie na nahuhulog mula sa langit, pero para kay Terence, parang naghuhukay si Toby ng butas para sa kanya. Sa tingin ko hindi. Walang ekspresyong umiling si Terence. Patawarin mo ako sa pagiging prangka, pero wala akong interes na sumali sa sekta sa bundok. Wala akong balak na ikaw ang maging amo ko. Tila inaasahan na ito ni Toby at hindi nahihiya na tanggihan. Patuloy siyang ngumiti at sinabing, sige. Kung ayaw mong sumali sa sekta sa bundok, hindi kita pipilitin. Basta't alam mong mabuti ang intensyon ko sa iyo, kahit hindi tayo maging guro at disipulo, sana ay maging magkaibigan tayo. 6,870. Medyo nagulat si Terence. Napakababa ng tindig ni Toby parang napakasinsero niya, ibang-iba sa kung paano siya nasa sala. Ano ang dahilan sa likod nito? Parehong nag-aalala sina Yuntian at Toby tungkol sa pagganap ni Terence, ngunit si Terence mismo ay nalilito. Nakakailang ang pakiramdam na iyon. Elder Gu, kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang. May kailangan ka ba ng tulong ko? Dahil mayroon na tayong kasunduan noon, basta't makapag-alok ka sa akin ng sapat na benepisyo, ayos lang sa akin na makipagkasundo pa sa iyo. Mabilis na gumalaw ang isip ni Terence, ngunit nagkunwari siyang walang pakialam. Hindi mahalaga kung magkaibigan tayo o hindi. Ang mahalaga ay makuha natin ang kailangan natin. Tama na. Magaling. Pumalakpak si Toby at bumantong hininga ng maluwag, ang mga kaibigan ay bunga lamang ng pagpapalitan ng mga interes. Naniniwala ako na maaari tayong maging tunay na magkaibigan sa hinaharap. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Toby may sasabihin muna ako sa iyo. Pumunta nga kami ni Pangulong Hom sa dagat ng mga gininto ang uri sa pagkakataong ito para gumawa ng ibang bagay bukod sa pangasiwaan ang pagpili. Ano iyon? Inisip ni Terence kung napunta na ba sila sa punto. Malamang na may kilaman sa kanya ang bagay na ito, kaya naman pinahahalagahan siya ni Yuntian at Toby madali ba para sa iyo na sabihin sa akin ngayon? Hindi ako sigurado ngayon. Kailangan ko pang maghintay ng ilang sandali, kaya wala ring silbi kahit alam mo pa. Gaya ng inaasahan, ayaw itong sabihin ni Toby ng malakas. Gusto niyang panatilihin siyang nasa kaba. Pagdating ng panahon, natural lang na malalaman mo. Dahil dito, ang pagpili sa Golden Sea ay naantala. Bago ka bumalik, lahat ng miyembro ng recruitment team ay naabisuhan na, at babalik sila rito sa loob ng ilang araw. Malapit na bang magsimula ang pagpili? Nagulat si Terence. Akala niya ay matatagalan pa bago ang pagpili, ngunit ilang araw na lang pala. Plano niyang hanapin si Jiang Hihai at ang iba pa, ngunit wala siyang oras dahil sa masayang insidente sa lambak. Ngayon, nagpasya siyang hintayin ang pagdating nila. Medyo minadali nga, pero dahil personal na si Pangulong Holmes ang nag-host, walang nang ahas na magreklamo. Wala nang pakialam si Toby kung maging abala ito para sa mga kalahok sa pagpili. Sila ay mga estudyante lamang na naghahanda para sa Mystic Division Sea Academy. Bilang isang mataas at makapangyarihang elder, wala siyang pakialam. Sige, sabihin mo sa akin kung mayroon. Palam. Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ni Terence kay Toby. Casual siyang sumaludo at tumalikod para umalis. Bagamat mahalaga ang pagsusulit sa pagpasok sa Mystic Division, wala ito kumpara sa buhay ni Zane at ng iba pa. Isa pa, hindi lang siya ang estudyante sa paaralan, isa lamang siyang estudyanteng hindi kailangan ng tulong. Napagdesisyonan niya na basta't handa sina Hersen at Yvonne, sasali siya sa paghahanap. Kung tungkol naman sa entrance exam, hayaan mo na sina Norwen at Elaine ang gumawa. Ibinuka ni Toby ang kanyang bibig na parang may gusto siyang sabihin, ngunit sa huli, hindi niya ito sinabi. Isang madilim na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, at malinaw na sinasabi lang niya na gusto niyang makipagkaibigan kay Terence. Hindi na kailangang mag-alala ni Terence tungkol sa kanyang mga utang, at wala ring pakialam si Toby sa kanyang mga kaaway.
Maganda sana kung maipapakita ng lumang lamparang ito ang ilang kabanata bilang isang sumusuportang karakter, at gusto niyang agawin ang atensyon ni Terence. Sa kanyang mga panaginip, nakita ni Terence si Junwoo na sumisilip mula sa likod ng mga bato pagkalabas niya ng bakuran. Ngumiti siya at kumaway kay Terence pagkakita niya rito. Umiling si Terence nang nakangiti at naglakad palapit ng walang pagmamadali. Muling sumulpat ang ulo ni Rosalind mula sa likod ng mga bato. Anong ginagawa niyong dalawa? Nagtatago ba kayo rito para sa isang date? Ikinumpas ni Terence ang kamay niya kay Roseanne, tinutokso silang dalawa, ilang araw pa lang akong wala, tapos nagkaayos na kayo. Pay. Terence, gusto mo na bang mamatay? Alam mong may gusto ako sa isang tao, pero nagsasalita ka pa rin ng kalokohan. Naniniwala ka bang bubugbugin kita? Sinaman siya ng tingin ni Rosalind at nagkunwaring sasampalin siya, pero hindi niya napigilan at nauna siyang tumawa, nakakainis ka pa rin. Sanay silang tatlo sa tawanan at berwan. Walang bawal sa kanilang mga salita, kaya walang sino man ang nag-intindi nito. Si Terence ang may masamang puso, kaya lahat ng nakikita niya ay masama. Hindi natin siya kailangang pakialaman. Sina Junwoo at Rosalind ay nasa iisang panig, natural lang na kailangan niyang samantalahin ang sitwasyon para insultuhan si Terence. Tumigil ka na sa kalokohan at sabihin mo na sa akin ang totoo. Bakit ka hinanap ni Pangulong Holmes? Oo. Bilasan mo at sabihin mo sa akin. May maganda ba? Hindi na nagabalang ipagpatuloy ni Rosalind ang pag-apak kay Terence habang nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa kanya, lahat tayo ay mabubuting magkakapatid, huwag mo kaming kalimutan kung may magandang mangyari. Ano ba ang iniisip ninyo? Hindi ko nga kilala si Pangulong Holmes noon, paano naman magiging maganda iyon? Tumawa si Terence habang itinutulak palayo ang mukha ni Junwoo. Nagkibit balikat siya ng inosenteng paraan. Narinig lang ako ni Pangulong Holmes at alam niyang nakabalik na ako, kaya pumunta siya para makipag-usap sa akin at palakasin ang loob ko. P********, kung ayaw mong sabihin, kalimutan mo na. Bakit ka pa gagawa ng mga kasinungalingan para linlangan kami? Mukha na ba kaming ganoon katanga? Ikinumpas ni Rosalind ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay puno ng pagtutol, napakalaking tao mo, Terence, nabalitaan ba ni Pangulong Holmes ang tungkol sa iyo at hinihiling niyang makausap ka? Natagpuan pa nga kita pagkabalik mo. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Agad siyang natagpuan ni Yung Tian dahil interesado siya sa kinaroroonan ni Terence. Nagpadala siya ng mga tao para magulat kay Terence pagkabalik nito. Nasa sa iyo kung maniniwala ka o hindi. Sa anumang kaso, naniniwala ako. Ba, anong ibig mong sabihing maniwala ka? Ito ang katotohanan. Tinapik ni Terence ang noo niya, pakiramdam niya ay pinapalala niya ang sitwasyon. Kalimutan mo na yan, huwag na nating banggitin ang bagay na yan. Hindi sinabi ni Yung Tian ang mga detalye, at ang sinabi ni Terence ang totoo, ano pa nga ba ang magagawa nila? Alam ninyong lahat na ang pagpili para sa Golden Classy Area ay gaganapin ng maaga, hindi ba? Tanong ni Terence, pero alam niyang malamang alam na nila. Alam ko. May mga miyembro na mula sa ibang recruitment team na pupunta sa Alliance of Academies ngayon. Tayo ang itinuturing na unang batch, at ngayon ang pangalawang batch. Malamang ay marami pang darating bukas. Tumanggaw si Junwoo. Tiyak na ipapaalam ni Yung Tian sa recruitment team ang planong ito. Kaya naman, sina Junwoo at Rosalind ang unang dalawang miyembro ng recruitment team na nakaalam nito. Wala masyadong tao rito ngayon. Wala ni isa sa ating mga senior at junior brothers ang nandito, ni wala ring mga taga-Peiyang College ninyo. Iniisip ko kung magandang balita ba ito o masamang balita. Anong ibig mong sabihin? Hindi maintindihan ni Terence, ano ang kinalaman ng pagkawala niya sa magandang balita o masamang balita. Kung ituturing natin itong magandang balita, magkakaroon ng mas maraming oras ang mga taong iyon para maghanda para sa pangangalat ng mga estudyante. Kung ituturing natin itong masamang balita, mag-iiwan ito ng masamang impresyon sa puso ni Pangulong Holmes. Sinimulan ni Junwoo na suriin ang sitwasyon na parang totoong nangyari, at tila napakamakatwiran nito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.